Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Tungkol ito sa i-file na complaint, kaso sa laban sa kanya ni Commodore J. Tariela. Okay, sabi niya, bago magdemanda, siguraduhin nyo munang yung Twitter account ay akin nga. Hala? So, ito, may laugh emoji, tinatawanan lang niya yung naisampang kaso sa kanya. So, ano ba ang basihan ni Commodore Tariela na nag-file siya ng cyber libel case kay sa aligasyon daw na nakatanggap si Tariela ng $4 million. Okay, punta natin merong pahayag ito ni Commodore Tariela. Tapos yung basihan parang Twitter account na hindi naman kay Sasasut. Ito. Sa ibang balita naman, I think you already went the case of denial namin. So, umiikot dito yung sa tatlong bagay na yun. Una, just to set the record straight, hindi ko alam ang bahay ni Speaker at hindi ako pumunta sa bahay ni Speaker para kumuha ng mga bag ng pera katulad ng sinabi ni Sasot na na-post ng napakaraming mga trolls rin sa social media. Secondly, wala akong talent fee from the US Embassy. I'm doing this as part of my patriotic duty pagtindig natin sa West Philippine Sea. Hindi ako inibitahan ng Estados Unidos. Ang pakikipaglaban natin sa West Philippine Sea ay in accordance with guidance of President Bongbong Marcos that we're not going to surrender a square inch of our territory. So, hindi United States ang dahilan at wala akong financial motivation whatsoever. And third, hindi ko alam kung masyadong nanood na ng Avengers o ng Disney movies si Sasot na meron siyang tinatawag na Project Atlantis. I really don't know kung saan niya nakakuha to or tinignan pa sa Beijing habang nandun siya. I don't know. But para sa akin, these are information na pinost niya sa social media that needs to be refuted. Otherwise, people who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapan nila na to na as a gospel truth. No? So, through challenging is Sasot dito sa court for him to produce evidence to say na factual at totoo yung pinag-post niya na yan. I think this is the proper way. Hey, sir. I think you already went. Ito, sabi ng ABCB News ang nag-post nito In his filing of cyber libel complaint, Philippine Coast Guard J. Tariela denies Sasot's claim that he received $4 million from the US government as talent fee. Sasot claims Tariela is part of an alleged operation called Project Atlantis with the US and accepted 3 black bags from House Speaker Martin Romualdez. Yan ang kabuuan sa reklamo, So, sinasabi ni Sas naman na yung mga bago magdemanda, siguraduhin nyo muna yung Twitter account ay akin nga. So, ito, opinion ko lang, pagkakaintindi ko, hindi ko kuha yung complete facts, Yung aligasyon na nakatanggap si Commodore Ariela ng $4 million as talent fee galing sa US government, parang lumalabas na doon nakapost sa Twitter account. Kaya nga, sabi ni Sasasot, siguraduhin nyo muna na akin nga. Kasi kung hindi sa kanya yung Twitter account, di trolls lang yun. So, dito may nabasa akong kay political blogger. Sabi niya, a complainant for cyber libel must secure a forensic
authentication of the IP address of an offending social media account and establish it really belongs to the individual accused of publishing an allegedly libelous post. Without that, and respondent denies the post was indeed his or hers, the complaint will be dismissed. So, yun na, labanan na dito ng mapatunayan kung yung account na nag-post nitong libelous statements na nakatanggap di umano ng $4 million si Commodore Tariela, kung mapatunayan niya na kay sasot yung account na yun, edi panalo siya. But I think dyan na sila magkakatalo. Kung ang tingin ko naman kay sasot, yung bago siya mag-post, pinag-aaralan muna, nire-research muna. Kasi hindi ko na siya itatapik, hindi ko na siya ipa-follow kung mahilig siya ng fake news. So, akin lang ito, opinion ko lang ito. Isa si sasot sa mga very reliable na social media influencer, kaya ang dami niyang followers. Kahit ilang beses na igurgor nila yung mga kalaban sa politika, yung mga gustong magpatahimik sa kanya, kahit ilang beses nilang i-suspend whatsoever, babalik at babalik pa rin siya, nakakabalik. Lately, last week ba yan o 2 weeks ago, yung namatay siya, may nag-submit ng proof of death niya sa Meta, kaya natanggal ang kanyang Facebook account, ngayon nakabalik. So, ganyan katindi itong si Miss o si Sasasot. Talagang very, to me, reliable yung kanyang mga post. Kaya, I don't know, itong aligasyon kung siya ba ang kaya ang labanan dyan, yung patunayan nga si Sasasot ang may-ari ng account na nag-publish na yun. So, good luck sa kasong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Lumayan ko rin mag-uwan sa bichuk eh. May ikikuan sa bichuk. Kaya ba? Di ba na doon? Kantangan. At inasin pag ito na yan, day. Awit po na ito ng diya. Sa mayan gain. Yan na maniling. Ikawaon ko mayan. Nendos ka kurak kun man ikaw may amit ka kasi. Tuan. Karon managid ang balay ilang auntie og ni tatay. Nagpasalamat ka. Salamat niyo. Dili is tatay kadungog. Kay salamat Ginoo kay Salamat, Ginoo. Oo. Oo. Grasya. Mm. Salamat. Si Tintay dus na ni si tatay. Apan dili si auntie kadungog. Oo. So nagpasalamat si tatay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Oo. Nga. Sin wala ko hinabangi. Oo. Kay tigulang na ko. Dili na katatay makakaya sa pagkuan panginadlaw kay tigulang na kayo. Oo. Ate nasabahan niyo ang iatok. Oo, salamat ka. Grasya. Oo, na-repair na inyong balay ante. Oo, salamat. Salamat ko. Oo. Lagi ante, salamat po kayo.
Lagi.